Reverend Father Angelo Base of the Catholic Orthodox Church, and he is from the Old Roman Catholic Church. Kami po yung mga married priests. Kami po yung nakakaranas ng marriage. Kaya excited kami kapag merong wedding like this. Kasi mas nai-explain namin ng maayos because naranasan namin yung marriage. Alam niyo ba na yung lahat ng problema natin na dinadanas or yung kabaligtaran, yung blessing na tinatamasa natin sa araw-araw, ay nakadepende po yan sa ating mentality. Alam niyo po ba yan? Kung paano tayo mag-isip. Kaya pag yung mentality mo hindi akma sa marriage, pumasok ka sa marriage, nakipagrelasyon ka, magkakaproblema ka. Pero kung tama naman yung mentality mo, may enjoy mo yung blessings of marriage. Kasi marami nang naunang nag-aral sa atin about marriage. Tinuklas na nila yan. Bakit kaya hindi nagkakasundo ang babae at lalaki pag nagsama? Tinuklas na ng science yan. Kaya pinilit nilang matuklasan kung bakit. Ang sagot ng science, kaya pala yung mga babae created to be emotional. Sinasabi nila yung bawat nararamdaman nila, hindi yung kanilang iniisip. Sa lalaki naman, they are created daw to be logical. Sinasabi ng mga lalaki yung kanilang iniisip, hindi yung kanilang nararamdaman. Kaya pag yung husband ay in-expect niya yung kanyang asawang babae na dapat kapareho tayo mag-isip. Ba't hindi mo naiisip yun? Naku, huwag mong gaganunin yung wife mo, husband. Hindi sila katulad ng lalaki. Iba sila. That's why opposite sex nga eh. Ganoon din naman sa babae. Pag sinabi niya sa husband, ikaw, di mo ba naiisip yun? Pwedeng naiisip ng husband mo yun. Pero naiinsulto mo siya. Dahil sabi ng gumawa ng tao, irespeto ang husband. Mag-submit sa husband. Eh yung word na submit, questionable yan sa mga kababaihan. Submission, father. Gusto ko ipaunawa sa inyo yung submission. Kasi si Apostle Paul, naiintindihan niya yung kaharian ng langit, yung setup ng kaharian. Kasi litong-lito tayo, kasi ito yung mundo, tinuturuan tayo ng equality. Diba? Pag pinag-aralan mo mabuti, oo nga, tama naman eh. Parehong powerful ang babae at lalaki. Parehong kayang mamuno sa bansa. Parehong kayang mamuno sa isang organisasyon. Wala pong nagtatanggal ng karapatan ng mga babae. Pero pagdating sa marriage, iisa na lang kayong dalawa na pinagsama isang katawan. Kaya pag magkaiba kayo ng paniniwala, or ininsist mo ang iyong karapatan na pareho ka ring may kakayahan kaysa sa husband mo, naiinsulto ang mga husbands. Iisa lang ang leader sa bawat institusyon. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, husband is the head of the wife. So ito, maguguluhan ka ngayon. Teka muna, paano naging head siya kung pantay naman kami? Pantay naman talaga kayo no, pag pinagsama kayo. Paano kayo pinagsasama? Sa pag-isang desisyon, isang mithiin, isang destiny, isang kagustuhan sa buhay. That's why, pag violate mo yan, nagdidesisyon ka mag-isa without the knowledge of your spouse, meron siyang reaksyon na negatibo. Bakit? Nagdesisyon ka mag-isa eh. Magre-react talaga. Ayan po yung natural law na design ng ating katawan. Na hindi kagaya ng demokrasya na pag ikaw nagre-reklamo, dadaling ka sa korte. Sige, anong reklamo mo? Ilatag mo. Anong ebidensya mo? Ilatag mo. Wala pong demokrasya sa Biblia. Invento po yan ng mga Greek. Kaya pag Diyos ang pinag-usapan, hindi tayo entitled sa ating opinion. Hindi tayo entitled sa ating kondisyon. Kaya malinaw po yan sinabi sa family code. No? Inaatake nila ngayon yung family code. Nag-uusapan nila ng malalim yung divorce. My goodness.
Alam niyo ba yung divorce? Resulta yan ng ignorance natin. Kaya nga, malinaw sinabi sa Family Code, Chapter 1, Article 1, Marriage. Special contract daw, dahil may ordinary contract. Yung ordinary contract, magpagawa ka ng bahay, etong kondisyon ko, etong kondisyon mo, okay, bayaran mo to, lagay mo to. Kayong dalawa yung nagkasundo, ordinary contract ko yun. Sa mga nagtitake ng law, maintindihan niya yan. Yung kondisyon natin pwedeng ipasok. Pero sa marriage, special contract, not subject to stipulation, sabi ng Family Code. Special contract nga. Ibig sabihin, nakatakda na sa batas na mamahalin mo ang asawa mo. Walang kondisyon. Bakit ko siya mamahalin? Hindi niya ako nire-respeto. Huwag niyo pong lagyan ng kondisyon. Dahil yung epekto po niyan, built-in. Built-in yung punishment. Hindi ka kailangan dalhin sa korte para magpaliwanag. Talagang magkakaproblema kayong dalawa. Pag nilagay mo ng kondisyon, ang bilin ng Biblia. Kaya ang Biblia po, hindi po yung religious book. Nauna pa po yan bago magkaroon ng religions. Hindi po yung book of suggestions. Hindi po yung book of recommendations. Tandaan po natin yan. Kaya pag sinabing, husbands, magpasubmit ka rin sa wife mo. Kasi may oras na yung husband, wala rin sa ayos no? Yung pag-iisip, kahit na logical, wala sa ayos. Lalo na pagka nasuportahan ng kultura ng men only. Men, leadership only, no? Yung galing sa western na dinala dito. Mababa ang tingin nila sa mga babae. Kaya pag ikaw napasukan ng mentality ng western, talagang isisingit mo palagi, I'm the leader of the house. I'm the leader of the home. Sabi ni Apostle Pablo, no? Submit also to your wife. Lalo na pag wala ka na sa ayos. Pag ang lalaki, hindi makita yung ganyang direksyon. Nag-i-experiment. Kahit nakasal na, ito ang barkada, isang tawag lang, sama na kagad. Experimentation ang tawag doon. Hindi niya makita yung direksyon niya eh. Pumasok siya sa marriage nang hindi pa niya na-discover kung sino siya, kung ano siya. That's why, during the 18th century, yun ang struggle ng tao. Identity. Up to now, identity crisis ang ating problema. Kaya, pakikibarkada, ikonting yaya, nandun na kagad, si wife din, kung hindi pa siya tapos sa pagkadalaga, konting yaya lang, party girl na naman. Bakit? Hindi makita yung direksyon eh. Sabi ni Einstein, marriage is a risk. And it's an enjoyable risk. Lalo na kung if you have one spirit. Pag sinabing risk, di ba pwedeng humaba ang buhay mo? Or pwedeng umigse. Pag in-stress ka, in-stress ng asawa mo. At tanongin nyo lahat ng doktor. Tinanong ko na din, lahat ba ng sakit nagsisimula sa stress? Yes. Lahat ng sakit na minana mo na natutulog, gigisingin yan pag na-stress ka. Talagang iikse ang buhay mo. At pinag-aralan na rin nila, ang marriage daw, lumalago ang buhay kapag iisa lang silang mag-asawa sa desisyon. Sa lahat ng bagay, iisa lang. Nagbibigayan. Kaya ngayon yung sinasabi natin, magbigayan kayo. Ano ba yun? Adi, kung anong desisyon ni Mrs. at nakakatulong sa institusyon, sa pamilya, yun ang desisyon na ninyo. Hindi yung nakakatulong lang sa isang party. Dapat nakakatulong sa inyong dalawa. Dahil ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirito. The next spirit is already a bad spirit. Isang spirit lang. Kaya kayo mga friends and families nila, kapag kinausap niyo isa sa kanila nang hindi alam nung asawa niya, magre-react yan. Bakit siya lang ang kinakausap mo? Bakit di mo pa ini-involve? Huwag mong kukontratahin yung asawa ko nang hindi ko alam. Isang katawan lang yung kinakausap mo. Communication. Nababasa yung social media, di ba? O dapat may privacy pa rin ang bawat isa. Anong privacy pinag-uusapan? Ang privacy yung kailangan mo pag may asawa ka na ay CR. Yun lang. Open dapat ang cellphone mo kahit pakalat-kalat, wala kang tinatago. Pwedeng mabasa ng asawa mo anything na nandoon. Di ba?
Kaya pag sinunod niyo ang mundo, magkakaproblema talaga kayo eh. What else? Ang sabi ng mga philosopher, lalo na Socrates, naalala niyo si Socrates sa Greek, pag gusto mo mag-asawa, okay, mag-asawa ka. Pero pag hindi tama yung asawa na kuha mo, you will become a philosopher later on. Kaya ang dami mong hugot, no? Pag maling tao, paano ba nagiging mali ang tao na napipili natin? Kapag hindi mo siya kinilala ng husto. Paano ba yung proseso? 3 bagay tinuro sa Biblia. Knowledge, understanding, and application. Knowledge, understanding, and application. Knowledge, kilalanin mo siya mabuti. Intindihin mo yung kanyang pagkatao, yung personality. Kasi sinumpaan mo ng pakisamahan siya hanggang sa huling hininga ninyong dalawa. Sumumpa ka na eh. At titignan mo ngayon kung paano mo siya pakikisamahan. Kaya it starts with knowledge talaga. Magbasa ka ng books, how to be a good wife, how to be a good husband. Wala tayong excuse ngayon eh. With the advent of technology, isang Google lang yan. Di pag naintindihan mo na, application ang susunod. Okay? And finally, kailangan nyo laging maalala yung mga sinumpaan nyo dito sa harapan. Because the more you verbalize your vows to each other, nature is listening. At pag yung nature violate, instant din yung punishment. But when you comply with your vows, no, lalong attracted yung blessing sa inyong dalawa. You don't decide alone, you decide as one. And importante, grow na natuklasan mo na ang iyong pagkatao. Sino ka? Anong kaya mong gawin sa mundo? Ano ang kaya mong ibigay sa mga tao? Kaya nandun din yan sa Genesis. Ang unang utos sa atin, be fruitful, then multiply. Maging mabunga ka muna bago ka mag-multiply. Para ilan man yung anak na gawin mo, kaya mong pakainin. Logic lang yung kailangan natin para maintindihan natin talaga ang Biblia. Kaya yung iba, hindi naintindihan, nilalapasan yung fruitful. Hindi pa kilala yung sarili, hindi pa alam yung kaya niya ibigay sa mundo, eto na, bilang ng anak. Kaya nahihirapan. In-engage din kami ng DSWD to conduct seminars sa mga nag-a-apply ng marriage license. Every time magka-counseling kami sa kanila, tinatanong namin, may perfect marriage ba? Di pa tapos yung question ko. Kayo po, naniniwala kayo, may perfect marriage? Ang daming umiiling. Patay tayo dyan. Sabi ni Socrates, para daw maging wise ka, you define the terms, no? Definition of terms. Wisdom starts from the definition of terms. Ano ba yung pagkakaintindi natin sa perfect? Alam niyo ba pag umatras tayo pabalik? Because truth means original information. So kung saan galing yung perfect, balikan lang natin, atras tayo. Ang meaning pala nun sa Hebrew, right angle, alignment. Yun ang perfect word. Yun ang meaning nun. Kaya pag hindi natin in-analyze pabalik yung word, talagang doon pa lang sa word itself, yun ang tingin natin. Hindi perfect eh. Ang sagot sa akin. Kasi dalawang tao daw, imperfect. Sino ba masabi na imperfect tayo? Sino? Kapitbahay mo? Si chairman? Tatay mo? Hindi. Genesis chapter 1, then God made everything good. Again, yung good na yan, perfect yan, paatras if you check. Tayo lang nagsasabi na hindi tayo perfect. Pero if we use the word right alignment, tamang alignment, mangyayari yung perfect marriage. Kaya yung mentality nga, sabi ko sa inyo sa umpisa eh, pag yung mentality nyo, ganun, yun na yun. You will never achieve that. You will never achieve anything that you don't believe. Ikaw iniwala eh. Kaya inuumpisa mo muna yan sa paniniwala. Then, gagawin mo. For example, nagluto siya.
Gusto niya ng masayang hapagkainan, mga bata, kumakain, sabay-sabay. Ikaw, nasa work ka pa. Pag ang mentality mo, hindi ako niniwala dyan sa masayang pamilya. Basta kung ano dumating, yun lang. Hindi ka uwi na maaga. Kasi hindi ka naniniwala eh. Si Mrs. excited. Gusto ko yung masayang kainan, masayang dining table, nagkakatatawanan, kukwentuhan, walang sumbatan, anything. Ini-enjoy lang ang moment as a family. Kaya magkakaproblema na yung marriage kapag yung isa hindi naniniwala, pero yung isa naniniwala. Doon pala may problema na tayo. Because you will never make any effort to achieve it. Anything that you don't believe, you will never make any effort to achieve it. Dito nagsisimula. Susunod lang yung katawan mo. O, naniniwala ako. Sige, boss, uwi na ako. Natin na ako ng misis. 5:01 onwards, family na yan. 8 to 5 lang yun sa employer. Family time na yung 5:01 onwards. So, I'm sure, sa mga oras na to, gustong-gusto niyo yung picture na masayang pamilya, masagana, tumatakbo sa beach, naghahabulan, no? Lahat tayo gusto natin yan eh. So, how do we achieve that? We make things happen. We should not wait for things to happen. Tayo talaga, yung designer ng ating buhay. So, gusto niyo matupad yan? Gusto niyo? Just put the right mentality into your marriage. Congratulations. We will now proceed to the marriage rites. May we request for